Mali ba ang pagtatanggol ng bayan laban sa pananakop, pang-aabuso at pang-aapi? Isang bayaning nagpamulat, nagtanggol at tumulong sa mga Pilipino na gamitin ang sariling boses upang isigaw ang ating kalayaan. Nagpamulat na tayong lahat ay may karapatan sa pamamagitan ng kanyang mga isinulat at ng kanyang karunungan. Ibinuhis ang buhay sa paglipad sa paligid ng apoy ng kasakiman upang kamtan ang inaasam na kalayaan ng bayan. Ito ang kwento ni Dr. Jose Putacio Rizal Mercado y Alonso Realon. Isang karaniwang gabi sa tahanan ng mayamang pamilya na kilala sa apelyido ng Mercado. Ang buwan ay magandang kumikinang sa bayan ng Calamba sa gitna ng agrikultural na lalawigan ng Laguna. Isinilang ang isang sanggol na may kakaiba sa kanyang anyo. Malaki ang kanyang ulo. Sige pa, Ere. Maaaring hindi niya kakayanin. Andito lang ako bang huwag kang sumok. Anong ipapangalan natin sa bata mo? Siya si Jose, Bakit Jose ang iyong nais ipangalan? sapagkat ako ang tagasunod ni Santo Jose, kung kaya't ito ang aking ipangalan. Opo, Nay. Halika rito, magbabasa tayo. Manong po, Nay. Sige anak, basahin mo nga ang alfabetong Espanyol. A, B, C, C, O, V, W, I, X, Y, Z. Ang alfabetong Tagalog. A, B, K, D, I, S, T, K, O, W, Y. Naalala mo ba ang aking itinuro kung paano basahin ang alfabetong Ingles? Opo, Inay. A, B, C, W, X, Y, Z. Magaling anak, walang duda, ikaw ay matalino. Tayo na't matulog, huwag kalimutang magdasal. Opo, Inay. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdamos a los que nos ofenden. Nos dejas caer en tentación y líbranos del mal. Amen. Kinabukasan, matapos ang kanilang hapunan, hinabuti ni Doña Teodora na basahan si Pepe ng isang aklat na pinamagatang Amigo de los Niños. Ang mga bata ay naghahabulan at nadapa. Ote, ikaw ba ay nakikinig? Anak, alam mo ba ang pabulang tungkol sa gamo-gamo? Hindi po, Inay. Kung gayon, ikwento ko sa iyo kung ano ang gamo-gamo. Mahal kong anak, minsan may isang gamo-gamo na akit sa liwanag ng apoy. Kahit anong paalala na kanyang ina na huwag lumapit sa apoy, ay lapit pa din siya ng lapit. Gustong-gusto niya ang liwanag ng apoy. Kung kaya't sinuway niya ang kanyang ina at lumipad siya ng lumipad palapit sa apoy, palapit ng palapit sa apoy, hanggang sa naliyab ang kanyang pakpak at tuluyan na siyang namatay. Ote, naintindihan mo ba ang ibig sabihin ng kwento? Na dapat ay lumayo siya sa apoy upang hindi siya mamatay. Pero ina, ako ay bata at matapang.
Bakit ko po pipigilan ang aking sarili sa pag-abot ng aking mga pangarap? Gaya ng kamugamo. Naakit siya sa apoy kaya siya ay namatay. Kaya, kung gusto ko makahanap ng kasagutan sa aking mga katanungan, kinakailangan ko pong mamatay. Gaya ng gamo-gamo. Ang pangangatwirang iyon ni Pepe ay kanyang naging inspirasyon hanggang na siya ay lumaki. Sa kabila ng pagiging matanongin ni Pepe, may Sige. takot pa rin siya sa buong may kapal. Habang lumalaki si Jose, naghanap ng mga pribadong guro ang kanyang mga magulang para sa kanya upang turuan siya ng iba't ibang aralin gaya na lamang ng pagbasa, pagsulat at pagkatuto ng salitang Espanyol at Latin galing kay Maestro Leon Monroy. Salamat sa inyong mga guro. Wala ka naman iyan, Pepe. Natutunan mo na ang lahat ng tinuro namin sa iyo. Wala na kaming may dagdag pa. Pero hindi ko masyadong alam ang salitang Espanyol at Latin. Huwag kang mag-alala, Pepe. Bata ka pa. Malaki ang mundo. Marami ka pang mararanasan at matutunan. Makalipas ang ilang buwan, nagpasya si Francisco na papaaralin si Jose sa isang paaralan sa Binyan. Pumunta si Jose hatid ng kanyang nakakatandang kapatid na si Pasiano. Kailangan mag-aral ni Jose sa isang paralan, mahal. Wala na siyang ibang maaaring matutunan mula sa bahay na ito. Nakikita mo ba na isang sakitin at patpati ng ating anak Francisco? Kailangan nating ibigay sa kanya ang nararapat at ang kanyang nais, na hindi siya dapat maging isang mangmang at bulag sa kalaman. Ama, ano po ang dahilan kung bakit niyo ako pinapatawag? Anak, kailangan mong ihatid si Ote sa Binyan bukas. Sa tiyahin niyo doon, dahil doon siya tutuloy. Opo, Ama. Sa liwanag ng buwan, naalala ko ang aking bayan, ang aking iniidolong ina at ang aking mga pag-alagang mga kapatid. Gaano kaalaga sa akin ang Kalamba, ang aking sariling bayan, kahit na hindi ito gaano kayaman tulad ng Binyan. Ikaw, Jose, marunong ka ba magsalita ng Espanyol? Un poco, senyor. Marunong ka bang maglatin? Un poco, senyor. Tunto, ikaw ang unpoko. Dahil napakaliit mo, kaya malaki yung laman yung utak. Akin ang kamay mo. Bakit po, senyor? At ngayon, kakalimutan mo na ang unpoko. Pepe, masakit ba ang palo ng papa? Mag-aaral pa ako, Pedro. Mag-aaral daw? Kahit anong aral ang gawin mo, umpoko ka pa din. Umpoko! Hoy, Jose, hindi ka lang pala isang unpoko. Isa ka din palang tiyonggo. Chongo! 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 Ako, Chongo, baka ikaw bangus. Alalansa ng mga ugali nyo. Di bali na kung bangus. Kaysa sa'yo, chongo, maitim at maliit ang utak. Gusto mo ba ng away, Pedro? Aba, matapang ka na. Bakit? Kaya mo ba ako? Ang liit-liit mo eh. Ano nangyari dito? Si Pepe po ang pasimon nito, maestro. Ganun ba? Halika rito, Pepe. Kahit sa mga naranasan, tinalo na lahat ng kanyang mga klase sa Binyan. Siya ang pinakamagaling pagdating sa isignatura, Espanyol, Latin at iba pa. Matapos ang 1.5 taon ng pag-aaral at bago sumapit ang Pasko, nakatanggap si Jose ng sulat galing sa kanyang kapatid na si Saturnina na darating ang barkong talim na sasakyan niya mula Binyan patungong Calamba. Buenos noches, hermano Pasiano. Buenas noches, hermano Kute. Sabi ng itay, paaralin na raw ako sa kuliyaw sa San Juan de Letran. At ang pagsusulit ay susunod na araw na. Maaari mo ba akong samahan? Sige, Kute. Bukas na bukas tayo ay alis rin. Salamat, hermano Pasiano. Matapos ang ilang taon, si Rizal ay nagpunta ng Maynila upang kumuha ng pagsusulit sa mga aralin ng aral Kristiyano, aritmetika at pagbasa sa kolegyo ng San Juan de Letran. Buenos dias, mga mag-aaral. Buenos dias, Padre. Ayun na at magsimula. Ikaw, Opo, Padre. kunin mo itong pamantayan ng pagsusulit at ibigay mo sa kanila isa-isa.
Tapos na ako magsulit. Kunin mo lahat ng pamantayan at ibigay sa akin. Isa magandang pambate si Jose. Nakapasa ka sa pagsusulit. Maraming salamat, Padre. Buenos dias, maestro. Buenos dias. Pamanin mga Ginoo. Ngunit hindi ko na maaaring tanggapin ang iyong kapatid. Sa kadahilan ng maliit at mukhang sakitin ng iyong kapatid. At isa pa, matagal na nagsimula pag-aaral ng mga estudyante. Muchas gracias, maestro. Hindi siya agad tinanggap sa Ateneo Municipal de Manila dahil maliit siya, mukhang sakitin at matagal nang nagsimulang pag-aaral sa taong iyon. Mabuti na lamang at natulungan sila ni Padre Manuel Cerex Burgos, pamangkin ni Padre Jose Burgos, upang makapag-aral sa nasabing paralan. Maraming salamat, Padre, sa iyong pagtulong sa akin. Walang anuman yun, Jose. Kailangan huwag mong gamitin ang apelyido Mercado upang maprotektahan ang ating lahi laban sa mga Espanyol. Masusunod, Padre. Nagtapos si Jose Rizal sa Ateneo bilang may pinakamataas na marka sa lahat ng asignatura. Kumuha siya ng degreeng Land Surveying and Assessment of Ateneo Municipal de Manila at nagtapos sa may parangal o sobresaliente. Ang ganda naman ng obra mo, maestro. Pwede mo ba akong turuan? Oo naman, may sabag mo na agad sa sukuan. Opo, maestro. Francisco? Saturnina? Pasiano? Pasiano? Tulong! Inay! Inay, ano nangyari? Hindi ako masyadong nakakakita. Nakatanggap siya ng isang masamang balita tungkol sa sitwasyon ng kanyang ina. Napilitan siyang kumuha ng medisina. Nag-enroll siya sa Faculty of Medical Sciences sa University of Santo Tomas, espesyalisasyon sa ophthalmology. Puti, may sasabihin ako sa'yo. Ano yun, kuya? Di ba gusto mong gumaling ang inay? Oo naman, bakit? Ito ang ating magiging lihim na kasunduan. Punta ka ng Europa at mag-aaral ka ng medisina at upang gawin ang nararapat para sa ating bayan. Kuya naman. May iwan ako dito para mag-alaga kila tatang at mamahala sa ating butirin. Hindi mo na ako mag-aasawa. Kuya, bakit hindi kayo ang pumunta roon? Bakit ako ang papupuntahin nyo? Dahil ikaw ang higit na magkikinabang sa Europa. Dahil doon ay matututo ka at malaya mong may pamumuka ang baho ng mga Kastila dito. Doon ay marami ring mga Pilipino. Malaya niyang may susulat ang tungkol sa mga kinakailangan, pagbabago at katurungan mula dito sa ating bayan. Kuya, hindi pa ako handa. Ute, hindi lamang ako may pasya nito. Pinag-usapan na namin ito ng mga ilang kapanalig. Papadalan ka namin ng panggastos buwan-buwan. Pero kuya, sila nanang, hindi papayag yun. Hindi muna natin sasabihin sa kanila. Malalaman lang nila kapag nasa Europa ka na. Paano si Leonor? Ute, ba't napakarami mong tanong? Ang sarili mo lang ba ang iniisip mo? Gamit ang pangalang Jose Mercado, siya ay umalis ng Pilipinas sakay ng barkong Salvadora. Inilihim niya ito sa mga praile at maging sa kanyang mga magulang dahil alam nito na pipigilan ang kanyang pag-alis.
Ang tanging nakakaalam lang ng kanyang paglalakbay ay si Napasiano na nagbalak ng kanyang pag-alis at si Antonio Rivera, ama ni Leonor Rivera, na kumuha ng pasaporte. Pepe, ganito yung pasaporte. Primera klase yan. Salamat po, Tio Antonio. Jose Mercado, akala ko ba hindi ko nagagamitin ng pangalan yan? Sa ngayon lang yan, parating agad ang pansin ng opisyal. Kung dating mo sa Europa, maaaring agad ipagpilitan. Huwag mo kaming bibiguin, Pepe. Marami kaming umaasa sa magagawa mo doon. Sobra na ang pagkapi ng ating bayan. Sisikapin ko po. Kamusta pala si Leonor? Wala siyang kalaman-lam sa nangyayari dito. Napunta ko sa kanyang pisan. Sige na, adios, Pepe. Adios, Tio Antonio. Hola, mi amigo. Bienvenido. It's nice meeting you here. Gracias, mi amigo. Entonces, ¿cómo fue el viaje? It was amazing, my friend. I already toured around the place. I like how beautiful and lively the place is. It is such a good thing to hear. But may I know the reason why you come here? I bet you will, because there are many beautiful ladies. Not really, my friend. I want to serve and study at Universidad Central of Madrid. Naging magaling din sa klase si Jose sa ibang bansa. Nagsulat ng mga artikulo at nag-aral ng iba't ibang lingwahe. Isa sa mga klase niya ay tungkol sa medisina at parte ng mata, kung saan ay kanyang pinag-aaralan para sa kanyang ina. Yan na explicado, Rizal! Pinukaw siya ng kagustuhang ilantad ang mga kawalang katarungan, korupsyon at pang-aabuso ng pamahalaang kolonyal ng Espanya at ng simbahang Katolika sa Pilipinas. Ang nobela ay naglalayong gisingin ang kamalayan ng mga Pilipino sa kanilang kalagayang panlipunan at tipukin sila maghangad ng reforma. Kristen! Ikaw ba? Ikaw ba ang nagnakaw ng pera? Hindi po talaga ako. Hindi mo ba talaga sasabihin? Saan ka bastangan? Huwag po. Araw-araw mo babayaran yung ginawa. Basilia! Crispin! Mga anak ko! O Maximo, ikaw pala yan. Nais ko lang sana kamustahin, Rizal. Kasi nga pala, kamusta ang sinulat ng nobela? Sinunog ko na yung iba. Wala na akong pera upang maipalathala ang aking naisulat. Huwag kang malala. Oo, ito. Hindi ko ito maaaring tanggapin. Napakalaking halaga nito. Huwag niyang alalahanin. Ang importante, mabigyan mo ng kumulatan ng Pilipino. Maraming salamat, Maximo. Walang anuman, Rizal. Inay! 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 Inay, si Pepe! Muli na nang nagbalik! Masarap ba sila? Uye! Ote! Ote! Ikaw ba nakauwi ka na? Ote, ikaw ba talaga to? Inay! Nagbalik na po ako! Kumusta ka na? Maayos bang iyong kalagayan? Ate, hindi tayong pagbabalik. Hermano Parsano.
maaring maayos ang aking kalagayan, ina, dahil muli kong nakita ang aking lupang sinilangan. Kaya ano ba ang dahilan ba't ikay nagbalik? Tila'y kaparihan lang ang wangis ng iyong mukha nang ikay palis lamang at na ngayong nagbalik ka. Senyora, napakadami ko pang mga bagay na dapat isatama bago pa mahuli ang lahat. Ute, tila ata wala kasi yung sarili. Hindi ka ba nasisiyahan sa iyong pag-alis? Ina, yun nga't ang dahilan kung bakit ako nagbalik upang mawala at malinis ang mga taong nanghihiram at ang nangabuso dito sa ating lupa. Hay naku Pepe, matagal nang may dinaramdam sa mata ang nanang, pero ayaw nang magpa-opera kung hindi lang ikaw. Yun nga't nanang, hayaan yung inay, katulad ng ipinangako ko sa inyo, ibabalik ko ang inyong paningin. Kung panay kasamaan lang at kalungkutan ng aking nakikita, hindi baling tuluyan na akong mabulag. Unang-una nyo akong makikita, ayaw nyo nun, malinaw ninyong makikita ang aking katisigan. Siguro, ikaw sa bawat bansang binibisita mo, marami kang babaeng pinapaiyak, ano? Maria, hindi pinayak, ngunit pinaligaya. Sana makita nyo ang aking mga nakita, marami na akong nalakbay. Napakabata mo pa, Ute. Bakit naman kailangan mong makita ang lahat? Ang El Filibusterismo ay isang makapangyarihang komentaryo sa lipunan na nagbigay ng inspirasyon sa Revolusyong Pilipino laban sa kolonyal na pamamahala ng Espanya. Ang El Filibusterismo ay kanyang itinalaga sa 3 martir na pari, ang buong bursa. Mahal kong kapatid, ayaw ko sanang ipadala ang sulat na ito, ngunit kailangan mo itong malaman. Dahil sa pagkalat ng iyong nobela, nag-aklas ang kapwa nating Pilipino sa mga praile. Subalit nagalit ang mga ito kahapon, tumungo sila sa ating tirahan at sinunog ito, at kinuha ang ating mga kapatid na babae. At pinatapon sa iba't ibang lugar, maging ang ating ina ay muntikan ng makaranas ng pagmamalupit. Ngunit huwag kang mag-alala, kasama ko ngayon ang ating ama, ang iyong kapatid, Pasiano. Tayo ay nandito ngayon upang itatag ang samahan, upang magsigaw ng karapatan ng mga tao sa pinakamapayapang paraan. Hindi ba magkakagulo ang bayan natin pag narinig ito ng mga Espanyol? Paano ko ang samahang ito ay mali ang pagkakaintindi ng mga Espanyol? Sa mga batas na aking ginawa ay ang pagkakaisa ng kapuluan upang maging isang katawan. Paano ito magiging sanhi ng kaguluhan? Ibigay mo ang pinakapangunahing intensyon ng reforma. Magbigay ng proteksyon sa mga anumang pangangailangan, pagtanggol laban sa karahasan at kawalan ng katarungan, pagpaunlad ng edukasyon, agrikultura at pangangalakal, pag-aaral sa pagsasagawa ng reforma. Sa inyong narinig, siguro naman lahat sa inyo ay sumasang-ayon sa reformang ito. Sang-ayon ka ba? Oo. Kayo. Kayo. Kayo dyan, sang-ayon kayo? Mabuhay ang La Liga Pilipina! Mabuhay! Maraming salamat sa impormasyon. Punyeta! Dapat iligpit si Rizal. Iniuwi si Rizal mula sa Espanya at agad itong diretso sa Fort Santiago kung saan pansamantalang mananatili habang pinag-aaralan ang kaso nito. Higit sa kaalaman ni Rizal, ang kanyang kapatid na si Pasiano ay naroon din, ngunit hindi niya ito nakita. Ikaw, Dr. Jose Potasio Rizal Mercado E. Alonzo Yalunda, bilang pangunahing tagapag-organisa ng Revolusyong Pilipino at tagapagtatag ng mga samahang periodiko at mga aklat na nakatuon sa pagpapalaganap ng mga ideya ng paghihimagsik
ang nagdala ng kampanya ng edukasyon laban sa reliyon at sa pagkakaisa. Ikaw ay hinatulan sa Sara Rebellion, sedisyon at paggawa ng iligal na samahan. Punyeta! Rizal! Ito ang unang pagkakataon na nakarinig ako ng ganyang salita galing sa iyo, Andrade. Mangyari ay hindi makatarungan. Hindi na tayo binigyan ng pagkakataon at sila nagmanipula ng mga pagprosiso. Bakit ikaw yung galit na galit? Ako naman ang mamamatay. Kasi hindi ko matanggap ang nangyari. Babalik ako sa Espanya at titigil sa pagtatrabaho sa gobyerno Pero bakit? sapagkat ako'y nahihiya sa aking pagkabigo, Rizal. Wala kang dapat ikahiya, Andrade. Sa totoo lang, maraming salamat sa pagtulong sa akin. Mawalang galang, senyor. Pwede po bang makausap si General Puleveja sapagkat hihingi ko ng tulong upang maligtas ko ang aking anak? Pamanhin, senyora, pero hindi nagbibigay ng oras ang general sa mga ganitong hinaing. Maawa ka naman. Siya na lang nag-iisang paraan upang maligtas ko ang buhay ng aking anak. Por favor, madam. Por favor, General! Por favor, senyora. Maawa kayo sa anak ko. General, nagkikiusap ako sa iyo. Puti! Hermana Trinidad, ibibigay ko sa iyo itong lamparilla. May laman yan sa loob. Salamat, Ote. Tama na yan! Mga duwag! Darating ang araw na aalis ng mga Espanyol dito. Huwag niyo hayaan pumunta sa paralan inyong mga anak habang namumuno pa dito ang mga Espanyol! Sa aking pamilya, humihingi ako ng kapatawaran sa sakit na aking idinulot sa inyo. Ngunit balang araw ay kailangan ko ring mamatay, at mas mabuti na mamamatay ako ngayon sa kaganapan ng aking konsensya. Ilibing niyo ako sa lupa, maglagay ng isang bato at isang krus sa ibabaw nito. Ang aking pangalan, ang petsa ng aking kapanganakan at ng aking kamatayan. Wala nang iba pa. Kung nais nyo balang araw na bakuran ang aking puntod, magagawa nyo ito. Walang mga anibersaryo, mas gusto ko sa paang bundok. Aking mahal na kapatid na si Blumentritt. Kapag natanggap mo ang liham na ito, ako ay patay na. Bukas ng alas 7, ako ay babarilin. Ngunit ako ay inosente sa krimen ng rebelyon. Mamamatay akong may pamayapang konsensya. Paalam, pinakamamahal kong kaibigan. At huwag mo akong kaisipan na masama. Aking mahal na kapatid na si Pasiano, ngayon ako ay malapit ng mamatay. At sa iyo ko inaalay ang aking huling mga linya. Upang sabihin kung gaano ako nalulungkot na iwanan ka ng nag-iisa sa buhay. Pasa ng bigat ng pamilya at ng ating matatandang magulang. Iniisip ko kung gaano kahirap ang iyong pinagdaanan upang bigyan ako ng karera. Sinikap kong huwag sayangin ang aking oras. Kapatid ko, kung naging mapait man ang bunga, hindi ko ito kasalanan, kundi kasalanan ng mga pangyayari. Alam kong marami kang tiniis para sa akin, at ako'y humihingi ng paumanhin. Sa aking minamahal na ama, patawarin niyo ako sa sakit na idinulot ko sa inyo, kapalit ng mga dalamhati at sakripisyo para sa aking edukasyon. Hindi ko ginusto o pinili ito. Paalam, ama, paalam. Padre, diyan ba ang Ateneo? Oo, Jose. Marami akong masasayang alaala diyan. Mali ba ang pagtatanggol ng bayan laban sa pananakop, pang-aabuso at pang-aapi? Isang bayaning nagpamulat, nagtanggol at tumulong sa mga Pilipino na gamitin ang sariling boses upang isigaw ang ating kalayaan. Nagpamulat na tayong lahat ay may karapatan sa pamamagitan ng kanyang mga isinulat at ng kanyang karunungan. Ibinuwis ang buhay sa paglipad sa paligid ng apoy ng kasakiman
upang makamtan ang inaasam na kalayaan ng bayan. Lagi kong minahal ang kawawa kong bayan at sigurado akong mamahalin ko siya hanggang sa huling sandali. Kahit na maaaring di makatarungan ng mga tao sa akin, ang aking kinabukasan, ang aking buhay, ang aking mga kaligayahan, lahat ng ito ay sinakripisyo ko para sa aking pag-ibig sa kanya. Mamamatay ako, hindi makikita ang bukang liwayway. Kayong nakakakita ay huwag kalimutan ang mga nawala sa dilim ng gabi. Ako, si Jose Protasio Rizal, Consumatum Es. Tayo'y mga Pinoy, tayo'y hindi gano. Huwag kang mahiya kung ang ilong mo ay pango.